Another day, another adventure, and for today's ganap ay pupuntahan natin ang Bangkok, Thailand. We are here at NAIA Terminal 3 para mag-check-in. And before mag-check-in, do not forget to pay the Philippine Travel Tax. Ang airline na sasakyan natin ngayon ay Scoot Airline at pinili naming mag-layover ng 19 hours sa Singapore. And nabayaran ko ang aming ticket for around 4,000 pesos one way with 19 hours layover to Singapore na yan. Mabilis at smooth lang ang process dito sa Scoot Airline and ang maganda ay may 10 kilograms na cabin allowance sila kaya hindi na kami nag-book ng baggage. 2 boarding pass din ang binigay sa amin since may layover nga kami sa Singapore. Tapos na kami mag-check-in and now we are going to the immigration. And so medyo marami yung tao, especially ganitong oras, guys. So ito pipila na kami. So before kayo pipila, do not forget to fill out e-travel departure code. Yes, please do not forget to fill out e-travel departure QR code para smooth lang ang pagdaan nyo sa immigration. And yun na nga, pumasok na kami dito sa immigration. Yay! It's official. We are going to Bangkok. Andito na kami ngayon, guys, sa my boarding gate. Ayan. We just passed immigration. And eto na nga ay pupunta na tayo ng Bangkok. Yeah, before Bangkok pala ay magsi-Singapore muna tayo ng 19 hours. So excited to explore again Singapore kahit 19 hours lang. So let's go! For the immigration process, ito pala yung mga requirements na hinanap ng officer sa akin. And ito naman yung mga questions niya sa akin. Smooth naman yung naging process ko sa immigration officer and ito na nga ay boarding na kami going to Singapore. And if you like to know about our Singapore layover, may detailed vlog ako dyan so check nyo sa aking mga video. And yes, 19 hours is enough para malibot ang Singapore and ito yung mga places na napuntahan namin. Sa airport na pala kami natulog and eto na nga ay flight na namin going to Bangkok, Thailand. Hours lang pala yung biyahe from Singapore going to Bangkok, Thailand and eto na nga, finally, we arrived here sa Suvarnabhumi International Airport. Okay, we just landed here in Suvarnabhumi Airport. Pagkalapag namin ay dumiretso agad kami sa immigration. By the way, wala na din kaming mga documents na ni-ready, passport lang ang kailangan. Hey guys, we finally arrived here in Suvarnabhumi Airport. And finally, welcome to Bangkok, Thailand. Yes, finally, it's official. We are here in Bangkok, Thailand. And I'm so excited kasi last time na pumunta kami dito was 2019. That was before the pandemic. And then ngayon pa kami makakabalik after like 5 years, di ba? So, ang tagal-tagal na. And let's see kung anong bago dito sa Bangkok, Thailand. My third time here in Bangkok. But still excited talaga ako, guys, na mag-food trip and gumala dito. And as usual, isasama ko ulit kayo sa aming adventure dito sa Thailand. Right now, pupunta tayo na immigration, guys. Yes, let's go. Iwanin Thailand. Kasi siyang kumain, guys, ng maanghang dito. Good luck talaga, ha? Excited mag-food trip. So, we are here sa arrival hall and grabe, sobrang bilis lang namin dun sa may immigration since konti lang yung pila, guys, ang bilis lang. Tapos tinanong ng immigration officer kung hanggang kailan kami dito, ayun lang naman, tapos tinatakad na niya. O, diba, ang bilis lang. So, dito na tayo sa arrival hall and as usual, marami tayong mga agenda dito, guys. Papakita ko sa inyo yung arrival hall para alam nyo din paglapag nyo dito sa Suvarnabhumi Airport, alam nyo na kung ano yung ma-expect nyo. May makikita kayo dito mga ATM machines and marami namang mga ATM machines and mga SIM card na bilihan dito, guys. Kaso lang nakabook ako sa Klook. Yan, so i-claim natin yung nabook natin sa Klook. And for today ay mag-airport rail link tayo. Sasakay tayo ng train. So, eto naman, meron namang mga direction dito. Yan, sundan lang natin yan. Kasi ano tayo,
magti-train tayo para mas makatipid. So, yung agenda natin ngayon ay kukuhanin natin yung SIM card and mag-withdraw tayo ng pera. Tapos, yung transportation natin going to our hotel is via LRT or train. So, let's go. Hanapin muna natin yung Klook booth kasi doon yung SIM card, guys. So, guys, yung Klook counter pala ay nasa 4th floor or departure area. So, makyat pa kami sa taas kasi nga, dito yung claim ng ating SIM card. Ang busy ng airport nila, guys. Ang daming tao. So, dito kami ngayon sa may departure hall, row K. Yan, lapit lang dito yung Klook, guys. So, dito lang yung Klook na counter. Hello! So, nakuha na natin yung ating SIM card, guys. Ito, hindi pa kami nakapag-withdraw ng pera. And wala naman kaming perang pampalit. So, mag-withdraw talaga tayo sa ATM machine. Ito, bababan tayo. Sasakay tayo ng elevator going down. Nag-withdraw ako ng money, which is 5,000 baht. Ayan. Tapos, meron siyang 220 baht na charge. So, ito siya. So, in peso, equivalent siya into 8,635 pesos for the 5,000 baht. So, nakapag-withdraw na tayo ng pera doon sa may K-Bank. And yung withdraw ko ay 5,000 baht. Tapos, meron siyang charge na 220 baht. So, all in all, it's around 5,220 baht. So, nag-reflect siya sa GCash card ko. And yung conversion niya is around 8,635 pesos. And then, chinek ko siya actual conversion. And it turns out na yung actual foreign exchange is around 8,632 pesos. So, 3 pesos lang yung difference sila ng GCash and ng actual na foreign exchange. So, now we have the money and the SIM card. Eto na, let's go down to the city and magti-train tayo. So, again, yung train station ay nasa pinakababa or basement floor. Guys, andito na kami sa my platform 2 kasi dito yung train na sasakyan namin going to Ratchapraro Ratchapraro A7 kasi dito sa airport it's A1 and we are going to A7 which means 7 stops lang. So yan, konti lang yung tao dito, guys, as in ang tahimik pa. So naantay lang namin. By the way, this one cost 40 baht going to A7 na station. Yes. Kanina sana sa vending machine kami kukuha kaso lang hindi pwede yung pera namin. May specific lang siya na amount na tinatanggap. 1,000 baht yung pera namin since kakawidro ko lang. So doon na lang kami sa customer service bumili ng ticket. Ayan. Guys, we finally arrived here at Ratchapraro. Sakto ba yung pronunciation ko? But yes, we are finally here kasi dito malapit yung aming hotel. Yan guys, so yung aming hotel pala guys ay located sa may Pratunam area and ang maganda kasi malapit lang siya sa train station and sa Pratunam Market. So from here sa station, it will take around 300 meters lang ng lakaran. And yes, makakarating na kami. And excited na kaming kumain. Kasi wala pa kaming breakfast and all. Ratchapraro. Ratchapraro.
And of course, i-room tour ko kayo sa aming room na nabook dito sa Aumana Hotel. First na napansin ng aking husband ay etong window namin na kitang-kita ang view ng morning market. Simple lang ang aming room, makikita mo agad itong aircon and napakalaking bed. So far, kumpleto naman ang mga gamit dito. Meron kaming sariling TV, mini ref, and heater. Malinis and malaki naman ang aming toilet and meron na din ditong mga toiletries. Aside sa presyo ay talagang gusto namin ang location ng aming hotel kasi sobrang lapit niya sa Pratunam Night Market and Morning Market. So we are finally here in our room dito sa Aumana Hotel. Located siya sa may Pratunam, as in like sa labas ay makikita mo na yung Pratunam Market, guys. Grabe. And malapit lang din siya sa Bayoque Sky Hotel. Sobrang lapit niya and ang lapit niya din sa train station. Overall, yung location niya napaka-swak na swak. So nakapag-check-in na kami agad kasi alam nyo, yung binook ko is 1 day ahead ng aming arrival para diretso na kaming makapasok sa aming hotel and makapag-relax and unwind since alam nyo naman na nag-overnight lang kami sa Changi Airport. Kaya nag-extra 1 night kami para ngayon makapasok agad kami. Ayan. So our room is okay. Hindi siya ganun ka luxurious or kabongga, but functional naman siya, kompleto naman. Yung bed napaka-comfy, may malaking aircon, mga amenities kompleto naman, and ang maganda guys, yung location talaga niya. Kasi grabe, kahit dito ka na lang magstay ng buong araw sa may area na to guys, ang dami mo nang magagawa. And yung market, nasa labas lang talaga guys. Ito bintana guys, tingnan nyo. Tingnan nyo, ayan na yung market. Yan na yung market na sinasabi ko guys, oh. Kitang-kita na dito. Yan. Oh. So our room cost around 6,000 pesos, good for 4 nights. And nabook ko lang siya like mga 4 days ago. Yes, kasi alam niyo kasi itong travel namin sa Thailand ay hindi planado, bigla-biglaan, and muntik nang hindi matuloy since napaka-busy ko talaga. Buti na lang talaga natuloy kami guys. Kaya ayan, 4 days ago lang ako nag-book na ito. And buti na lang talaga ay mura pa din and affordable pa din. Hello everyone! It's me again and we are back to explore Pratunam area. It's currently 3 PM guys. Nakatulog kami and nakarelax. Kaya energetic na naman tayo to explore Bangkok, Thailand. This is our official day 1 and tara at mag-shopping. Kasi wala kaming damit na dala guys. Meron naman pero wala talaga. Hindi kami nakapag-prepare. Kaya ngayon mamimili tayo ng damit. And 3 PM pa naman. So I guess mahaba-haba yung oras natin to shop and to explore. So dyan pala yung Bayoque Sky Hotel guys. Tapos dyan lang yung aming hotel. Tapos dito banda na street guys. Ayan, mapupuno yan ng night market stalls. Yan. So, yung morning na market, guys, ay from 6 AM to 9 AM. And yung night market naman dito mismo will start 6 PM until 12 midnight. And so, punong-puno yan, guys. Kanina naabutan namin, kaso lang saglit kasi magna 9 AM na. Kaya, ayan, wala na ngayon. So we are inside Platinum Fashion Mall. Ang tagal namin umabot dito guys kasi ang dami kasi sa daan na binibenta. Tapos stop ng stop kakapili. Ending wala ako nabili. Kasi dito yung prices nila mura, especially kung wholesale. Imagine nyo yung price niya is 80 baht pag wholesale. Pero pag hindi wholesale guys, 150 baht. Malaking difference, diba? Yan. So dito tayo sa fashion mall. Medyo mas mahal siya compared sa labas. Let's see. Tapos na kami dito guys. Actually wala kaming napili and nabili kasi may kamahalan siya compared sa labas. And mas trip namin sa labas mamili kasi
mas marami yung choices. Saka yung prices nila, okay. Wala kami nabili dito. So, lalabas kami, pupunta kami ng December to see kung ano bang meron dun. Kasi marami ding nagre-recommend sa mga vlogs nila ang Decembers. Let's go! Lumabas na kami guys. And another mall siya na malapit lang din sa Platinum and sa aming hotel guys. So walang aircon, mas mura. Mas mura yung gamit nila dito. Yan. You can go live. 100 baht only. Ang ganda ng tela niya guys. Nakabili ako. Sabi ko sa inyo pag walang aircon mas mura. May ibang design ba ganito. Hindi na yan kasya sa akin. This one is padded. Ang ganda. 100 baht. Oh. Ang ganda. So, we are here sa aming hotel, guys. Nag-aantay kami ng aming driver. So, mahirap palang mag-book ng ride. Especially pag mga ganitong oras na. It's 4:43 PM. Magpa-5 na. Parang rush hour nila. Ang tagal nag-accept ng mga driver ng booking namin. So, sa Bolt na app kami nag-book. It's like Grab sa atin. But comparing sa price, mas mura yung prices nila compared sa Grab. So, inaantay na lang namin dumating siya. And if you're going here, I recommend na mag-download it kayo ng Bolt na app. Okay. Hello guys! We are here sa Judge Fair. It took us mga 20 minutes to get here via Bolt. Buti na lang may umaccept ng aming rides guys. Kasi mahirap ngayong mag-booking. So ito na kami guys. So ayan na siya. Yan. Yan, ang dami naming nabili guys. Kasi along the way, may mga binibenta kasi may mga stalls yan sa gilid. And maganda and mura lang din yung mga binibenta nila. Ang ganda. Tapos eto, nandito na kami sa main entrance ng Judge Fair. And papasok tayo. Currently eating fried squid. This one costs around 99 baht. Ang laki niya guys, it's huge. Tapos, we bought smoothie. Grabe guys, dalawa palang kinain namin, yung spicy shrimp salad and also yung fried squid. Busog na kami guys. Anong oras pa? Currently it's 6 PM and unti-unti nang dumadami yung mga tao here. So, muna tayo, maglakad-lakad muna tayo guys para yung kinain namin, ma-digest yung kinain namin para makabili pa kami ulit ng mga food. Guys, isa sa food, mayroon din pala sa loob ng Judge Fair ng mga mga damit. Madamit na binibenta and accessories. Ayan. So, explore na lang natin muna guys kasi hindi pa kami makakain. But sure, bibili ako ng mango sticky rice. So, ito mga accessories guys. So, tapos dito lang din banda yung mga foods. Din dito mga seafood, paluto, and all. Fresh fruits available here in Judge Fair. Ayan. Marami na yung tao. Kasi kanina pagdating namin, kakaunti pa lang. Meron din silang sushi dito guys.
Sushi. Let's go to the other side, guys. It's busog na talaga kami dun. This is the other side, which is more on shopping dito. Sa kabila yung food, and then dito mga shopping na. So accessories, damit, meron namang mga foods pero konti lang compared sa kabila. So mga slippers. Yan. Marami yung tao sa kabila, guys. Mas marami yung food doon compared dito. Ito mga seafoods. So guys, we are done here sa Judge Fair, and all I can say, sulit guys. Grabe, nabusog kami dito. For the food choices, ang dami talaga dito. Magsasawa kayo, malilito kayo. And for the price, sulit na din yung price niya, guys. So it's a must try and must visit place if you're here sa Bangkok. Include nyo din tong Judge Fair sa inyong itinerary. Sayang nga lang, hindi kami nakapag-food trip ng One to Sawa since ang bilis namin nabusog. Pero ganun pa man, worth it pa din yung pagpunta namin dito. So right now, babalik na tayo ng Pratunam sa aming hotel kasi target namin mag-night market since we have agenda. May bibilhin kaming mga essentials, guys. So ito, buti na lang nakabook ako sa Bolt kasi ang hirap mag-book ng ride sa ganitong oras. It's 6:39 in the evening na and rush hour dito, guys. Kaya traffic and mahirap talaga. Buti na lang merong tumanggap ng booking namin. Yan. So, let's go, guys, and let's see kung ano yung mabili naming essentials sa Pratunam. So, we are here finally sa Pratunam area. Actually, kagagaling lang namin sa aming hotel. And now, let's explore this place kasi fully set up na ang night market here. Sa labas lang to ng aming hotel, guys. Pero dito, maraming tao, guys. Hala, nice lang sleeper. Sayang, nakabay na ako dun. So, ito, guys. So, marami atang binibenta dito. Ito talaga yung mga favorite ko. Wow. Yung co-ords.